Sa loob ng 2 taon, naniwala si Valerie Reed na biniyayaan siya ng isang perpektong buhay, isang marangyang tahanan sa New York, isang marangal na master's degree sa Columbia University, at isang eleganteng asawa sa katauhan ng kilalang neurologist na si Matthew Reed. Ngunit sa likod ng mga mamahaling ngiti at tila sweet na pagpapainom sa kanya ng vitamins gabi-gabi, nagtatago ang isang madilim na katotohanan. Si Valerie ay hindi asawa, kundi isang biktima ng sistematikong manipulasyon at iligal na eksperimento. Nang magpanggap siyang lunukin ang misteryosong kapsula isang gabi, natuklasan niya ang lihim na lagusan sa loob ng kanyang sariling closet na patungo sa isang malamig na laboratorio. Doon, nalaman niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Lucy Armstrong, ang heredera ng isang malaking pharmaceutical empire na idineklarang patay 10 taon na ang nakalilipas matapos ang isang trahedya. Sa tulong ng kanyang ina na matagal nang nagtatago at naghahanap sa kanya, kailangan makatakas ni Lucy sa hawla ng pamilya Reed bago siya tuluyang burahin ng gamot na unti-unting pumapatay sa kanyang alaala gabi-gabi. Isang kwento ng psychological terror, pagbawi sa sariling pagkatao, at ang walang katapusang laban para sa hustisya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge. Dumaan na ba kayo sa punto ng buhay ninyo na tinanong ninyo ang sarili ninyo kung totoo ba ang lahat na nakikita at nararamdaman ninyo? Paano kung ang mundong ginagalawan mo ngayon, ang pangalang itinatawag sa iyo, at ang taong katabi mo sa pagtulog gabi-gabi ay isang malaking kasinungalingan? Ganyan ang naging buhay ni Valerie, o mas tamang sabihin, ang buhay na ipinahiram sa kanya. Sa kwentong ang lalaking nagpawala sa kanya. Dadalhin ko kayo sa isang madilim na pasilyo ng takot, pagkabaliw at pagtataksil. Sabay-sabay nating silipin kung anong misteryo ang nagtatago sa likod ng bawat puting kapsula, sa bawat nakatagong kamera sa kisame at sa bulong ng isang asawa sa kalagitnaan ng gabi. Hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. Ihanda ang inyong mga sarili dahil sa kwentong ito, ang tiwala ay isang marangyang bagay na nakamamatay at ang katotohanan ay hindi basta-basta ibinibigay, kundi ipinaglalaban gamit ang natitirang piraso ng iyong alaala. Huwag kayong kukurap. Narito na ang simula. Matthew. Narinig ko ang gulat at takot sa boses ni Eleanor. Lumingon si Matthew. Hawak pa rin ang ballpen na pinilit niyang isinisingit sa pagitan ng aking mga daliri. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong babalikan. Ang nag-iisang luhang pumatak mula sa aking mata. Ang sumira sa 2 taon ng perpektong dula-dulaan ng aking asawa. Iminulat ko ang aking mga mata. Hindi bilang ang sunod-sunurang si Valerie Reed, kundi bilang isang taong binalot ng matinding takot at nag-aalab na galit. Gising na siya, bulong ni Eleanor. Umatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang mamahaling coat ay sumalod sa gitna at gilid ng gurney. Hindi gumalaw si Matthew. Ang kanyang mukha na kadalasang banayad at elegante ay unti-unti naging malamig na parang bato. Ang neurologist na kilala sa Columbia University bilang isang genius ay mabilis na nag-analisa ng sitwasyon. Tiningnan niya ang aking mga mata, tiningnan ang aking tuyong labi, at pagkatapos ay ang tissue na naiwan ko sa ilalim ng unan sa kabilang kwarto na alam ko mamaya lang ay matutuklasan niya. Hindi mo ininom ang gamot? Matabang na seryosong sabi ni Matthew. Walang emosyon, walang galit. Isang simpleng obserbasyon ng isang siyentipiko sa isang sarang eksperimento. Sino ako? Ang boses ko ay gumaralgal, tuyo, at halos hindi lumabas sa akin lalamunan. Sino si Lucy Armstrong? Bago pa man makasagot si Matthew, ang monitor sa dingding na nakakonekta sa video call ay muling naging maingay. Ang babaeng puno ng pekla at ang mukha ay sumigaw. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa kamera ng kabilang linya. Lucy, tumakbo ka! Huwag kang pipirma! Umiiyak na sigaw ng babae. Siya ang pumatay sa pagkatao mo. Ang tatay niya ang nagtago sa iyo at ngayon, ang anak naman ang tatapos sa sinimulan nila. I-shut mo yan, Eleanor. Utos ni Matthew sa kanyang ina, nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Mabilis na lumapit sa Eleanor sa computer terminal at pinatay ang tawag. Nagdilim ang screen, ngunit ang boses ng babaeng tumawag sa akin na Lucy
ay nag-iwan na malalim na sugat sa aking utak. Sinubukan kong bumangon mula sa gurney, ngunit ang aking mga kalamnan ay nanghihina pa rin dahil sa mga nakaraang gabi ng pagpapakain sa akin ng kung anong kemikal. Nang humakbang ako pababa, nawalan ako ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig ng laboratorio. Mabilis na lumapit si Matthew, hindi upang tulungan ako, kundi upang hawakan ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang mga kamay na may suot na itim na gloves ay tila mga bakal na sipit. "Bitawan mo ko," sigaw ko. Pilit siyang itinutulak. "Valerie, o Lucy, kung ilang gusto mong itawag ko sa iyo ngayon," pulong niya. Ang kanyang mukha ay bulgada na lang ang layo sa akin. "Masyado ka naging mausisa, at ang pagkausisa sa kondisyon mo ay isang malalang sakit." Kumuha siya ng isang heringgilya mula sa ibabaw na mesa. Ang likido sa loob ay malinaw, ngunit para sa akin, mukha itong kamatayan. "Eleanor, ihanda mo ang mga dokumento. Pipirma siya ngayon, sa ayaw at sa gusto niya." Malamig na utos ni Matthew habang itinutulak ang hangin palabas ng karayom. Namiligpik ako sa sahig. Pilit na iniiwas ang aking braso. Ang galit na aking nararamdaman ay nagbigay sa akin ng panandali ang lakas. Gamit ang aking kanang paa, sinipa ko ang tuhod ni Matthew. Narinig ko ang mahina niyang pagdaing na ma-out of balance siya at beptiwan ang heringgilya na gumulong sa ilalim ng isa sa mga malalaking monitor. "Bastos na bata!" sigaw ni Eleanor. Susugurin sana ako ngunit mabilis akong gumapang patungo sa direksyon nang nakabukas na pinto ng lihim na hallway. Ang aking puso ay pumipitik ng napakabilis. Ang adrenaline ay rumaragasa sa aking mga ugat. Pumasok ako sa makitid at madilim na pasilyo. Hinahawi ang mga nakasabit na damit sa aking closet habang lumalabas patungo sa aming totoong kwarto. Ang silid na 2 taon kong tinawag na kanlungan ay mukhang isang malaking hawla ngayon. Madilim ang kwarto. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nabibigay buhay sa paligid. Habang nagmamadali ako lumapit sa pinto ng kwarto, ang aking utak ay nagsimulang mag-flash ng mga imahe, mga alaala na hindi ko kailanman nakita noon. Isang malaking sunog, ang amoy ng usok at nasusunog na laman. Isang lalaki may katulad ng mukha ni Matthew, ngunit mas matanda, na humihila sa akin palabas ng isang nagbabagang sasakyan. "Dr. Arthur Reed?" Bulong ko sa aking sarili habang hawak ang doorknob. Ang ama ni Matthew. Siya ang neurologist na unang humawak sa akin pagkatapos ng aksidente. 10 taon na ang nakalilipas. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Matthew sa loob ng closet. Lumabas siya. Hawak ang isang flashlight. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagiging eleganteng doktor. Pinalitan na ito ng isang determinadong mangangaso. "Hindi ka makakalabas ng bahay na ito, Lucy," sabi niya. Ang boses ay umaalingaw sa tahimik na kwarto. Ang buong security system ay nakalock. Walang sino mang makakarinig sa iyo. "Bakit mo ito ginagawa?" Umiiyak kong tanong. Unti-unting sumasandal sa pinto. "Ano ang kailangan ninyo sa akin?" "Kung pera lang. Bakit kailangan sirain niyo ang buhay ko?" "Pera?" Natawa ng bahagya si Matthew. Isang tunog na nagpataas ng balahibo ko. "Kung pera lang ito, basta pera?" "Sweetheart, ang pamilya Armstrong nagmamay-ari ng kalahati ng pharmaceutical shares sa buong New York. Ang iyong ama, bago siya namatay sa aksidenteng iyon, ay nag-iwan ng tiwala na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang tiwala na mapupunta lamang sa iyo sa oras na sumapit ka sa edad na 25 o sa iyong asawa kung sakaling ikaw ay idineklarang walang kakayahan sa pag-iisip." Tumingin ako sa orasan sa degdeng. 2:58 a.m. Bukas ang aking ika-25 kaarawan. Ang araw kung kailan ang lahat ng plano nila ay magiging permanente. "Ang tatay mo nag-umpisa ng lahat," patuloy ni Matthew. Dahan-dahang humakbang patungo sa akin habang nilalaro ang isang maliit na scalpel sa kanyang mga kamay. "Nang dalhin ka sa akin habang nilalaro ang isang maliit na scalpel sa aking mga kamay. Sa ospital ng ama ko, pagkatapos ng sunog, wala kang maalala. Isang perpektong blankong papel. Ginamit ka ng ama ko bilang isang clinical subject para sa kanyang bagong gamot. Isang serum na kaya magbura at mag-reprogram ng short-term na alaala. Ngunit naging sakim ang ama ko." Sabat ni Eleanor, na lumabas na rin mula sa pasilyo habang ang pulang folder. "Gusto niya suluhin ang mana mo, kaya pinatay ko siya." Nalaki ang aking mga mata sa narinig.
pinatay ni Eleanor ang sarili niyang asawa? At ipinagpatuloy ni Matthew ang pananaliksik. Sabi ni Eleanor na may ngiti pang pagmamalaki. Para sa amin ang kamayamanang iyon. Ang pamilya Armstrong ang nagpahirap sa amin noon, kaya makatwiran lang na kunin namin ang sa amin. Naging magaling kang asawa, Valerie, sabi ni Matthew. Ang kanyang boses ay bumalik sa malambing ngunit nakakangilong tono. Ipinagluluto mo ako. Pinapaayos mo ang bahay at gabi-gabi, binibigyan mo ako ng data para sa aking research. Ang bawat doses na ibinibigay ko sa iyo ay nagpapanatili sa iyong matsunurin. Ngunit ang utak mo, masyadong matatag. Palagi nitong sinusubukan labanan ng gamot. Kaya pala may mga sulat ka sa iyong notebook. Naalala mo pa rin ang ilang bagay. Ang babae sa video, sabi ko. Pilit pinapatatag ang aking boses upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Sino siya? Nagtama ang tingin ni Matthew at Eleanor. May daan na takot sa mga mata ang matandang babae. Ang iyong ina, sagot ni Matthew, si Catherine Armstrong. Akala namin ay namatay siya sa sunog 10 taon na nakalilipas, ngunit tila nakaligtas sa matandang nambobogbog. Bagamat sunog ang mukha at nagtatago sa kung saan, siya ang nagpapadala sa iyo ng mga pahiwatig. Siya ang naglagay ng sulat sa iyong notebook noong 1 buwan na magpanggap siyang janitor sa Columbia University. Doon nag-connect ang lahat. Ang babaeng may scarf sa mukha na nag-abot sa akin na libro sa silid-aklatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tingnan ko. Ang aking totoong ina. Habang nagsasalita si Matthew, dahan-dahan kong ibinababa ang aking kamay sa aking bulsa. Doon ay nakatago ang susi ng kotse na kinuha ko sa jacket ni Matthew bago ako nagpanggap na natulog. Ngayong alam mo na ang lahat, sabi ni Matthew. Biglang bumilis ang kanyang galaw. Kailangan na nating tapusin ito. Sumugod siya sa akin, ngunit bago pa niya ako maabutan, ginamit ko ang aking buong lakas upang hilahin ang malaking lampshade sa tabi ng pinto at ihagis ito sa kanyang direksyon. Nabitawan niya ang scalpel nang tumama ang bumbilya sa kanyang muka na lumika ng isang maliit na pagsabog ng kuryente at tuluyan nagpadilim sa kwarto. Pinihit ko ang doorknob, nakalock, ngunit naalala ko ang sinabi niya. Ang system ay computerized. Tumakbo ako patungo sa banyo ng kwarto, pumasok sa loob at inilock ang pinto. May isa pang pinto ang banyong ito na patungo sa hallway ng mga bisita. Isang disenyong arkitektura na madalas ireklamo ni Matthew, ngunit ngayon ay siyang magliligtas sa akin. Narinig ko ang paghampas ni Matthew sa pinto ng banyo. Lucy, buksan mo ito. Huwag mong pilitin na saktan kita ng tuluyan. Mabilis ako lumabas sa kabilang pinto ng banyo. Narating ko ang malawak na pasilyo ng 2nd palapag. Madilim ang buong bahay, ngunit kabisado ko ang bawat sulok nito dahil sa 2 taon kong pananatili rito bilang may bahay. Pababa ng hagdan, narinig ko ang mga yabag ni Eleanor sa ibaba. May hawak siyang isang mabigat na florera. Nandito siya, sigaw ni Eleanor. Hindi ako nag-atubili. Sa halip na bumaba sa main entrance, dumaan ako sa laundry chute, isang makitid na lagusa na patungo diretso sa basement. Maliit ang aking pangangatawan, kaya't pumasok ako roon at tinayaan bumagsak ang aking sarili sa bunton ng mga maruruming damit sa ibaba. Sumasakit ang aking tadiyang sa pagbagsak, ngunit wala akong oras para dumain. Ang basement ay kung saan nakalagay ang main power switch ng bahay at ang garahe. Sa loob ng basement, ang amoy ng luma at clinical alcohol ay mas matindi. Dito pala ginagawa ni Matthew ang marabis sa kanyang mga gamot bago dalhin sa itaas. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lamesa na puno ng mga vials at mga papel. Nilapitan ko ito at kinuha ang aking telepono na nakita ko nakapatong doon. Malamang ay kinuha ni Matthew habang ako ay tulog upang hindi ko magamit. Salamat sa Diyos, may natitira pa itong 15% na baterya. Sinubukan kong tumawag sa 911, ngunit walang signal. May signal jammer sa bahay. Biglang pumukas ang pinto ng basement mula sa itaas. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa aking direksyon. Si Matthew. Alam mo, Lucy, nakakabilib ang survival instinct mo, sabi niya habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ngunit wag mong kalilimutan. Ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 2 taon. Alam ko kung paano gumagana ang utak mo. Alam ko kung kailan ka natatakot. Ikaw ang halimaw. Isinumpa ko siya habang umaatras patungo sa likod ng mga estante ng mga gamot. Halimaw?
Ginawa kitang perpekto. Galit na sagot ni Matthew. Nawawala ang kanyang kontrol. Bago kita hawakan. Isa kang basag na piraso ng salamin. Walang maalala. Palaging sumisigaw sa gabi. Ako ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalang Valerie. Para sa pera ko. Para sa aking legacy. Sigaw niya. Ang gamot na sinusuri ko sa iyo ay magpapabago sa medisina. Ang kakayahang burahin ng mga traumatikong alaala, ako ang titingalain ng buong mundo. Habang siya ay nagsasalita, nakita ko ang isang bote ng hydrochloric acid sa estante. Hindi ko na inisip ang panganib. Kinuha ko ito at inihagid sa sahig sa pagitan naming dalawa. Ang acid ay lumikha ng isang mausok at nakakalasong reaksyon nang humalo ito sa iba pang kemikal sa sahig na napilitan si Matthew na umatras sa takpan ng kanyang muka. Sinamantala ko ang pagkakataon upang tumakbo patungo sa pinto ng garahe na nasa kabilang dulo ng basement. Nakarinig ako at nakarating ako sa garahe. Ang itim na SUV ni Matthew ay nakaparada roon. Pinindot ko ang susi sa aking bulsa at bumuka sa mga ilaw ng sasakyan. Pumasok ako sa loob at inilak ang mga pinto. Sinaksak ko ang susi sa ignition at pinaandar ang makina. Ang ugong na makina ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit nang tumingin ako sa unahan, ang automatic garage door ay nakasara pa rin at ang control switch ay nasa labas ng sasakyan. Sa pader kung saan nakatayo si Eleanor. Hawak ni Eleanor ang remote control ng garahe at may ngisi sa kanyang muka. Hindi ka aalis, Lucy, sabi niya sa pamamagitan ng makapal na salamin ng garahe. Biglang isang malakas na tunog ang pagpepreno ang narinig mula sa labas ng bahay. Isang lumang van na sumalpok diretso sa steel gate ng aming bakuran at tuloy-tuloy na bumangga sa automatic garage door dahilan upang mawasak ang bakal na pinto at pumasok ang liwanag mula sa labas. Mula sa van, bumaba ang isang babae na nakasuot ng itim na jacket. May scarf sa mukha na mabilis niyang itinapon. Ang mukha niya ay puno ng mga peklat mula sa sunog, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar. Mama! Sigaw ko sa loob ng kotse. Kahit hindi ko palubos na naaalala ang lahat, alam ng puso ko kung sino siya. Lucy, labas! Sigaw ni Catherine Armstrong. Bumaba ako sa SUV. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Matthew mula sa pinto ng basement. May hawak na siyang isang maliit na barel. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng garahe. Tumama ang bala sa windshield ng SUV. Nagmula ang mga piraso ng salamin na tumalsik sa aking muka. Walang aalis. Sigaw ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat ng pinaghirapan ko, hindi mawawala dahil lang sa isang matandang baliw at isang sirang pasyente. Itinutok ni Matthew ang baril sa aking ina. Catherine, dapat ay namatay ka na kasama ng asawa mo 10 taon na nakalilipas. Ang ama ko nagkamali dahil inayaan ka niya mabuhay. Ang ama mo ay isang demonyo, Matthew. Sagot at sabi ni Catherine. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay ngunit hindi nagpapakita ng takot. At ikaw, mas malala ka pa sa kanya. Ginamit mo ang sarili kong anak bilang isang laboratory rat. Naging masaya siya sa akin. Sigaw ni Matthew. Pilit ipinatatanggol ang kanyang sarili. Tingnan mo siya. 2 taon siyang namuhay ng marangya. Walang takot, walang trauma. Dahil pinilit mo siyang makalimot. Sumabat ako. Dahan-dahang lumalapit sa isang mabigat na wrench na nakapatong sa toolbox malapit sa akin. Hindi yun buhay, Matthew. Iyon ay isang bilangguan. Huwag kang makailang, Valerie. Sigaw niya. Muling itinutok ang baril sa akin. Ang pagtawag niya sa akin sa pangalang ibinigay niya ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalalim ang kanyang pagpapasunod. Ang pangalan ko ay Lucy Armstrong. Mariin kong sabi. Sa sandaling iyon, si Eleanor, na natatakot sa maaaring mangyari kung makarating ito sa mga pulis, ay sumigaw kay Matthew. Matthew, tapusin na natin ito. Paparating na ang mga patrol. Narinig ko ang sirena sa labas. Ang pagkakaroon ng boses ni Eleanor ay nagdulot ng isang segundong kalituhan kay Matthew. Tumingin siya sa kanyang ina. At sa fraksyon ng segundong iyon, sumugod ang aking ina kay Matthew upang agawin ang baril. Nagkaroon ng pisikal na labanan. Pupuntok muli ang baril. Ang bala ay tumama sa kisame ng garahe. Mama! Sigaw ko. Kinuha ko ang wrench at buong lakas na inihampas ito sa braso ni Matthew. Narinig ko ang pagkakabali ng kanyang buto at tuloy yung nabitawan ng baril na gumulong sa ilalim ng van ng aking ina. Bumagsak si Matthew sa sahig. Hawak ang kanyang nabaling braso at dumaraing sa matinding sakit.
Lumapit si Eleanor upang tulungan ang kanyang anak. Ang kanyang muka ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Mga hayop kayo! Sisirain ninyo ang buhay ng anak ko! Sigaw ni Eleanor habang pilit na itinataas si Matthew. Kayo ang sumira sa buhay namin. Malimig na sabi ng aking ina habang pinupulot ang baril sa ilalim ng van. Itinutok niya ito sa mag-ina. 10 years, Matthew. 10 taon kong hinanap ang anak ko. Matapos sabihin ng ospital na namatay siya sa sunog, ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan bilang mga doktor upang itago ang katotohanan. Narinig na ang papalapit na mga sirena ng pulis. Ang aking ana ay hindi lang palabas na pumunta rito na mag-isa. Bago niya pasukin ang tarangkahan, tinawagan na niya ang FBI na matagal na niyang katuwang sa pag-iimbestiga sa illegal na clinical trials ng pamilya. Pumasok ang ilang armadong ahente sa loob na nawasak na garahe. Ang kanilang mga flashlight ay nabigay ng liwanag sa madilim na tagpo. Ibaba ang armas. Utos ng isang ahente kay Catherine. Dahan-dahang ibinaba ng aking ina ang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Nakangiti habang nakatingin sa akin. Nakasecure na ang lugar. Tumawag ng mediko. Sigaw ng isa pang ahente na makita ang kalagayan ni Matthew at ang aking mga pasa. Inaresto si Matthew at Eleanor sa harap ko. Habang pinapadaman ng rosas at posas si Matthew, tumingin siya sa akin. Wala na ang kislap ng isang matinong doktor sa kanyang mga mata. Tanging ang takot ng isang kriminal na nahuli ang natira. Hindi mo pa rin maaalala ang lahat, Lucy. Bulong niya sa akin habang nilalampasan ako. Ang aking gamot, permanente ang epekto nito. Kahit wala ako, mananatili kang si Valerie sa loob ng isang dinala kami ng aking ina sa Columbia Presbyterian Hospital. Hindi sa ospital kung saan may impluwensya si Matthew, kundi sa isang ligtas na pasilidad na pinatatakbo ng gobyerno. Sa loob ng 3 linggo, sumailalim ako sa mga serye na detoxification upang alisin ang lahat ng bakas ng mga gamot ni Matthew sa aking sistema. Ang bawat araw ay isang labanan, laban sa matinding sakit ng ulo, pagkahilo at ang tila walang katapusang mga bangungot. Ngunit kasabay ng pagkawala ng kemikal sa aking katawan, ang mga pader sa loob ng aking utak ay unti-unti ring nag-iba. Isang hapon, habang nakaupo ko sa tabi ng bintana at ospital, pumasok ang aking ina na may dalang isang mangkok ng sabaw. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha ng mga peklat na dati ay nagpapakita ng takot sa akin ay mukha na ngayon ng isang bayani. Isang ina na hindi sumuko sa paghahanap sa kanyang anak. Mama, tawag ko. Ang boses ko ay wala nang nagkaalinlangan. Napatigil siya. Matik na mabitawan ang mangkok. Lucy, naaalala mo ba? Naaalala ko na ang cabin natin sa Vermont. Pulong ko. Habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Naaalala ko ang amoy ng mga pine trees. At ang tatay, naaalala ko noong tinuturuan niya ako magbisikleta bago ang aksidente. Lumapit sa akin si Catherine at niyakap ako na napakahigpit. Doon ko naramdaman, totoong pagmamahal. Hindi ang huwad at kontroladong pagmamahal na ibinigay ni Matthew sa loob ng 2 taon. Ang pagmamahal ng isang ina hindi nangangailangan ng mga kondisyon, hindi nangangailangan ng mga gamot upang mapanatili. Ang paglilitis sa mag-inang Matthew at Eleanor Reed ang naging pinakamalaking balita sa buong bansa noong taong ito. Lumabas ang lahat na dumi ng kanilang pamilya, ang mga illegal na eksperimento sa mga pasyenteng may amnesia, ang manipulasyon sa mga medical na record at ang pagpatay kay Dr. Arthur Reed na ginawa ni Eleanor upang mapabilis ang kanilang maitim na plano. Tumayo ako bilang pangunahing saksi. Nakasuot ako ng isang simpleng iting na suit. Ang aking buhok ay maayos na nakatali. Wala na ang takot sa aking mga mata. Nang umupo ako sa witness stand, tumingin ako diretso sa mga mata ni Matthew na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang lalaking yan. Panimula ko habang itinuturo si Matthew ay hindi ko asawa. Siya ang aking kidnapper. Ginamit niya ang kanyang propesyon upang burahin ang aking pagkatao at ang gawin ako isang sunod-sunurang anino ng aking sarili. Lahat para sa kayamanan ng aking pamilya. Ipinakita ng taga-usig ang pulang folder, ang mga video mula sa nakatagong kamera sa smoke detector at ang itim na notebook kung saan nakasulat ang sarili kong mga bababala sa aking sarili. Ang pinakamalakas na ebidensya ay ang mismong audio recording na pinatugtog ni Matthew sa aking tainga. Gabi-gabi,
isang patunay ng kanyang psychological conditioning sa akin. Sinubukan ng abogado ni Matthew na palabasin na ako ay may malalang sakit sa pag-iisip at ang lahat ng aking sinasabi ay gawa-gawa lamang ng isang traumatisadong utak. Ngunit ang mga medikal na pagsusuri mula sa mga independenteng neurologist ay nagpatunay na ang aking katawan ay naglalaman ng mga banyagang kemikal na tanging si Matthew lang ang may kakayahang gumawa. Matapos ang isang buwang pagtitiis at paglilitis, ibinaba ng hurado ang kanilang hatol. Guilty sa lahat ng paratang, malicious drugging, kidnapping, medical malpractice, at conspiracy to commit murder para kay Eleanor. Si Matthew ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo na walang pagkakataon para sa parol. Pagkatapos ng paglilitis, opisyal kong binawi ang aking tunay na pangalan. Si Valerie Reed ay opisyal ng pumanaw at si Lucy Armstrong ay muling nabuhay. Nakuha namin ng aking ina ang lahat ng mana na ipinaglaban ng aking ama. Ginamit namin ang malaking bahagi ng kayamanang iyon upang magpatayo ng isang foundation, ang Armstrong Foundation para sa mga biktima ng medikal na abuso. Gusto kong siguraduhin na wala ng ibang pasyente ang makararanas ng impyernong pinagdaanan ko sa kamay ng mga doktor na sa tingin sa kanilang sarili ay mga Diyos. Pumalik ako sa Columbia University, hindi upang ipagpatuloy ang master's degree na pinilit sa akin ni Matthew upang magmukha akong abala, kundi upang mag-aral ng batas. Gusto ko maging boses ng mga taong hindi makapagsalita, ng mga taong pilit na pinatatahimik ng mga makapangyarihang tao. Isang hapon, habang naglalakad ako sa campus kasama ang aking ina, tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay malamig ngunit sariwa. Ayos ka lang ba, Lucy? Tanong ng aking ina habang hawak ang aking kamay. Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Ma. Sagot ko na may totoong ngiti. Wala na ang mga missing time. Wala na ang mga pasa sa aking braso na hindi ko maipaliwanag. Wala na ang amoy ng clinical alcohol na nagdudulot sa akin ng takot. Ang bawat segundo ng aking buhay ay akin bawat alaala. Maging masakit man o masaya, ay pag-aari ko. Lumipas ang 5 taon. Nakapagtapos ako ng abogasya, ay ngayon ay isa ng ganap na human rights lawyer. Ang bahay kung saan kami tinitira ni Matthew noon ay ipinagkaiba ko na at ginawang isang pampublikong markes para sa mga bata. Ayoko may maiwan ng anumang bakas ng kadiliman sa lungsod na ito. Isang gabi, bago ako matulog sa aking bagong apartment, nakita ko ang lumang itim na notebook sa aking drawer. Binuksan ko ito at tiningnan ang huling pahina na aking isinulat noong gabi bago ko hinarap si Matthew. Binura ko ang dating nakasulat na, "Huwag mong ipaalam kay Matthew na naaalala mo." Sa ibaba nito, kumuha ako ng ballpen at sinulat ang aking huling mensahe para sa aking nakaraan. Naalala ko na ang lahat. At ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong panulat. Isinara ko ang notebook at pinatay ang ilaw. Sa pagkakataong ito, natulog ako na mahibing ng walang takot at may buong pag-asa sa pagdating ng susunod na umaga. Ang gabi ay hindi na pag-aari ng lalaking nagpawala sa akin. Ang gabi at ang aking kinabukasan ay akin na. Ang opisina ng Armstrong Law Firm sa Manhattan ay sadyang idinisenyo ko na maging maliwanag. Malalaking bintana, puting dingding, at mga sariwang halaman. Walang amoy ng clinical alcohol, walang madidilim na sulok. Iyon ang aking proteksyon laban sa mga multo ng aking nakaraan bilang si Valerie Reed. Attorney Armstrong, nandito na po ang huling appointment ninyo para sa araw na ito. Tawag ng aking sekretaryang si Mia sa pamamagitan ng intercom. Papasukin mo sa Mia. Sagot ko habang inaayos ang mga dokumento sa aking lamesa. Pumasok ang isang batang babae. Marahil ay nasa maagang 20 ang edad. Nakasuot siya ng isang may kalakihang jacket. Nakayuko at pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Sa bawat galaw niya, nakikita ko ang isang pamilyar na takot. Isang takot na dinala ko rin sa loob ng 2 taon. Maupo ka please, malambing kong sabi. Ako si Lucy. Umupo siya, ngunit nanatiling nakatingin sa sahig. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang muka, napansin ko ang maliliit at mapupusyaw na pasa sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga mata ay pagod, namumula,
at tila lagi naghahanap ng matatakasan. Ang pangalan ko po ay Clara. Sa mula niya, ang boses ay pabulong at gumaralgal. Sabi po sa akin ng mga tao sa foundation ninyo, kayo lang daw po ang makakatulong sa akin. Dahil baka sabihin ng iba na nababaliw lang ako. Parang may malamig na daliri na dumaan sa aking likuran. Nababaliw lang ako. Iyan ang eksakto mga salitang sinabi sa akin ni Matthew noon. Ano nangyari? At nangyayari sa iyo, Clara? Ligtas ka rito. Wala mag-iisip na balaw ka. Paninigurado ko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. Ang asawa ko po. Isa siyang kilalang cardiac surgeon. Nitong mga nakaraang buwan, lagi niya akong pinapainom ng bitamina gabi-gabi para raw sa anxiety ko. Pero nagigising akong hilo. Nawawalan ako ng mga oras. At kahapon, may nakita akong notebook sa gamit niya. May mga pangalan ng gamot na hindi ko alam at may nakasulat na Patient CM Phase 1. Napatigil ang mundo ko. Ang pattern, ang mga salita, ang malamig at kalkuladong paraan ng manipulasyon. Hindi ito isang simpleng kaso ng domestic abuse. Ito ay isang pamilyar na eksperimento. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Alam kong upang matulungan si Clara, kailangan kong harapin ang pinagmulan ng sining ng kadilimang ito. Kinabukasan, bumiyahe ako patungo sa Sing Sing Correctional Facility, ang maximum security prison kung saan nagsisilbi ng habang buhay na parusa ang lalaking nagpawala sa akin. 5 taon ko siyang hindi nakita. Akala ko ay handa na ako, ngunit ang tunog ng mga bumubukas at nagsasarang bakal na pinto ay nagpapabilis pa rin ang tibok ng aking puso. Umapo ako sa tapat ng mga kapal na salamin sa visitation room. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto sa kabilang panig at pumasok si Matthew Reed. Naka-uniforme siya ng kulay kahel. Wala na ang kanyang eleganteng tindig. Medyo humaba ang kanyang buhok na may mga uba na at ang kanyang mukha ay mas payat. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang parehong malamig at mapanuring kislap ng isang neurologist. Dahan-dahan niyang hinawakan ng telepono e tinaas ko rin ang akin sa kanya. Lucy? Bungad niya. Ang kanyang boses ay tila isang lumang himig mula sa isang masamang panaginip. O mas gusto mo pa rin tinatawag kitang Valerie? Wag mong bigkasin ang pangalang yon, Matthew. Malamig kong sagot. Nandito ako hindi para makipagkumustahan. Natawa siya ng bahagya. Isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa linya. Alam ko, hindi ka naman mag-aaksaya ng panahon para sa akin kung wala kang kailangan. Kaya, ano pang pakay ng sikat na human rights lawyer sa kanya? Dating lumang subject, inilabas ko ang isang larawan ng asawa ni Clara, si Dr. Julian Vance, at idinikit ito sa salamin. Kilala mo ba siya? Tinignan ni Matthew ang larawan. Sandali siyang natigilan at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang reaksyon ay nagbigay sa akin ng sagot na aking kinatatakutan. Julian, pulong ni Matthew. Isang napakatalikod na estudyante noong nasa Columbia pa ako. Masunurin, mausisa at tulad ko, naniniwala siya na ang utak ng tao ay isang makinarya na maaaring i-reprogram. Ipinasa mo sa kanya ang formula, hindi ba? Ang galit sa aking boses ay hindi ko na maitago. Kahit nasa loob ka na kulungang ito, nagawa mo pa rin mag-iwan ng anino sa labas. Ang siyensa ay hindi namamatay. Dahil lang nakakulong ang nag-imbento, Lucy. Lean forward to Matthew. Idinikit ang kanyang mukha sa salamin. Humingi siya ng tulong sa akin bago ako maaresto. Gusto niya ng isang perpektong asawa. Isang asawang hindi magtatanong, hindi magrereklamo, at palaging nandiyan kapag kailangan niya. Ibinigay ko lang sa kanya ang mga tala ng aking pananaliksik. Pero nagkamali ka, Matthew. Sabi ko, pinapatatag ang aking boses upang ipakita sa kanya na wala na siyang kapangyarihan sa akin. Nagkamali ka sa akin. 5 taon na nakalilipas at nagkamali rin ang estudyante mo ngayon. Lumapit sa akin ang asawa niya. Nagising siya. Katulad ko, hindi gumana ang gamot iyon sa lakas ng kanyang loob. Nawala ang ngiti sa mukha ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi. Imposible. Perpekto ang calculation ko sa phase 1. Walang perpekto sa isang kasinungalingan. Sabi ko habang ibinababa ang telepono. Tumayo ako. Tinignan ko siya sa huling pagkakataon. Bukas, isisilbi ang research or search warrant.
sa bahay ni Dr. Vance at tinitiyak ko sa iyo, Matthew, bago matapos ang linggong ito, baka kasama mo na ang iyong paboritong estudyante rito sa Armpierno. Humarap ako sa pinto at naglalakad palabas. Iniwan siyang humahampas sa salamin at sumisigaw ng mga salitang hindi ko na narinig. Na makalabas ako ng bilangguan, sumalubong sa akin ang malimig na hangin ng hapon. Ang aking ina ay naghintay sa loob ng kotse. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya at iniabot ang isang mainit na kape. Ayos ka lang ba, anak? Tanong niya. Ano ba? Ayos lang, ma. Sagot ko habang nakatingin sa malawak na highway. Maililigtas tayong isa pang babae ngayon. Hindi ko man tuluyang mabura ang bawat bakas ng sakit na idinudulot ng mga taong tulad ni Matthew. Alam ko na sa bawat gabi na dumarating, hindi na ako ang biktima na nagtatago sa dilim. Ako na ang liwanag na maghahabol sa mga anino. At sa pagkakataong ito, si Clara at ang lahat ng susunod pa ay hindi na muling mawawala. At sa pagkakataong ito, magtatagumpay tayo. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Lucy Armstrong, ang babaeng dumaan sa dilim ng kawalan, ngunit natutong maging sarili niyang liwanag. Ako muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge. Minsan, ang pinakamalaking takot ng tao ay hindi ang mawalan ng kayamanan o ari-arian, kundi ang mawalan ng sariling pagkatao. Ang mapagkaita ng sariling alaala at mapasailalim sa kontrol ng isang taong akala mo ay iyong kanlungan. Yun pala ay siya mong piitan. Ngunit ipinakita sa atin ni Lucy na ang puso at ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay may sariling memorya. Walang anumang kemikal, walang anumang siyensa, at walang sino mang mapanupil na asawa ang kayang tuluyang bumasag sa isang kaluluwang naghahanap ng katotohanan. Mula sa pagiging sunod-sunurang anino na si Valerie Reed, hinawakan niya ang sarili niyang panulat upang isulat ang sarili niyang bukas bilang si Lucy Armstrong. At maging sa kanyang pagtulong kay Clara, pinatunayan niya na ang hustisya ay hindi natutulog. Ito ay naghihintay lamang sa tamang oras ng pagising. Salamat sa pagsama sa akin sa madilim, makapigil hininga, ngunit mapapaglayang kwentong ito. Naway magsalbi itong paalala na sa oras na makaramdam kayo ng pagdudulot sa inyong paligid, huwag matakot na magsaliksik, huwag matakot na magtanong, dahil ang iyong isip, ang iyong buhay at ang iyong kwento ay walang ibang may-ari, kundi ikaw lamang.